Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mayor Lucy Torres Gomez, Ormoc City. Nagsalita na siya tungkol sa pagboto ni Congressman Richard Gomez ng yes sa impeachment ni VP Sara. Sa una kong na-monitor, ang daming bumabatikos kay Congressman Gomez. Ang una kong nabasang post is post ng taga-Ormoc. Grabing mga comments doon. Talagang ang daming nadismaya sa pagboto. Kahit ako, personally, hindi ako taga-Ormoc. Dito lang ako sa Mindanao. Bilib na bilib ako dito kay Congressman Richard Gomez nung una. Kaya lang yung bigla niyang pagboto ng yes sa impeachment, wala na. So dito, nagpapaliwanag si Mayor Lucy Torres Gomez. Bakit bumoto ng yes yung kanyang congressman husband? Sabi niya, binisaya ito, itagalog ko lang mamaya. Ito ang paliwanag niya. Lahi-lahitag pananaw sa politika, pero dili nato kalimtan ang iyang serbisyo para sa Ormoc o sa 4 distrito. Ibang-iba daw ang perspective sa politika, kailang huwag naman nating kalimutan yung kanyang serbisyo sa 4th District uh, ng Leyte at saka Ormoc City. Marami siyang nagawa, huwag niyong kalimutan. Parang ganun ba? Ano pa sabi niya? Dako ang iyang kontribusyon sa peace and order, anti-polvoron campaign, infrastruktura, edukasyon, sports, youth programs, turismo, o mga programa nga nakatabang sa daghang Ormocanons o 4 distrito ng Leyte. Dili masukod ang tinod nga leader sa isyu, sa usa ka isyu, kundi sa kinatibuk-ang serbisyo epekto sa katawhan. Hindi daw yung one issue lang daw na yon na pag-vote niya ng yes, that's not the measurement of real leadership. So, ibig sabihin, she's trying to defend yung boto ng kanyang husband. I guess, opinion ko lang ito, marami ng galit na mga Ormocanons or sa 4th District, maraming galit na sa kanila dahil sa pagboto niya ng yes. Kaya ito, nagpapaliwanag. Ayan! Kung ano ang iyong itinanim, yun din ang aanihin ninyo. So, kumbati, paliwanag. Baka sakaling mahimasmasan ang galit ng mga Ormocanons. Ang ganda yung sinabi niya nung last year, yung hindi siya bumoto. Di baling wala tayong pondo, basta ang inyong kongresista may prinsipyo. Something like that yung ano niya. Kaya sabi ko, wow. Kakaiba ang mga Gomez. Dinedepensahan niya ang war on polvoron ni Tatay Digong nung kasagsagan ng Quadcom hearing. Sabi niya, ang nagpatahimik sa Ormoc na grabing problema ng polvoron nung una is yung war on polvoron ni Tatay Digong. Kaya, di ba, ang gandang pakinggan yung mga ganon. Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Yung nababasa ko lang na comments ito may mga palpak din pala siya ng mga flood control projects sa kanyang distrito. So, anong ibig sabihin? Ay, bahala na kayo. So, huwag nating kalimutan, brave 25 congressmen and congresswomen. Yan ang mga may balls. Congressman Richard, wala na. I just hope na kasi I think pangalawang term pa lang niya ito. So So I hope makaka-recover pa kayo sa Ormocanons. Basta malala ko yung I think it's quotation. Yung character daw ng isang tao, matetes mo
yung kanyang character and integrity pagdating na sa pera. Pag hindi ka nasilaw ng pera, you remain true to your principle, then you have a strong, you have passed the test of character and integrity. Yun yung nabasa ko. Kaya pag nakahawak o nandyan na yung pera at pinili mo ang prinsipyo over pera, then ano pa yung sa verse sa Bible naman, what will you gain even if you have great wealth but loses your own soul? Parang ganon. Kaya yung pera talaga is it's a form of God. Kaya nakasulat po sa Bible, greediness is a form of idolatry. Ako, hindi ko namalayan sarili ko. Akala ko nung una, I am serving the living God, but hindi. Pera. Kasi, nung una, nag-ambisyon akong yumaman. Kaya ang focus ko is, paano yumaman? Pera, 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 pera. Yung Diyos is, wala na siyang pakialam sa buhay ko. Naniniwala ko na may Diyos. Kailangan ang sinusunod kong Diyos, yung magkaroon ako ng limpak-limpak na salapi. Until I found out na lumalayo na ako sa aking paniniwala sa Diyos. Naging lip service na lang aking pagsimba sa Diyos. Then I repented of my sins. Tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko as my Lord and Savior. At ito na, kita ko na, kailangan natin ng pera. Why not? Kailangan kung pera will not give satisfaction, will not give joy and happiness. Yung joy, maalala ko tuloy, mayroong acronym yan eh. Para magkaroon ka ng malalim na kaligayahan, yung contentment sa buhay, G-O-Y. Ang secret para magkaroon ka ng tunay na kaligayahan or joy is G. Jesus first, unahin mo ang Diyos. O, others next. Yung Y is you last. Ang sarili ko ang inuuna ko noon. But ngayon, dahil nakita ko na yung kamalian ko, inuuna ko ang Diyos. Jesus first, others next. Kung ano ang mabuti para sa aking kapwa-tao, yun ang inuuna ko. Pagkatapos ng Diyos, kapwa-tao, and then ako, last na lang ang aking sarili. Yun na po, nagkaroon ako ng joy. So, good luck sa mga Gomezes sa Ormoc, 4th District. Sana paniwalaan kayo ng inyong mga botante dyan. Sana hindi kayo nagkamali sa inyong desisyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Karon mo na niyang balay ni ante nga pag-aatupan karon sa tagaan na mo og yero. So muna ni ang iyang ipatindog nga bagong balay. Og mao na ni ang yero nga among gi hatag nga natabang sa kang ante nga iyang makaatop karon. O karon human na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gyud nato nga nakaatop na gyud si Auntie si ang bagong balay. Salamat sa Ginoo natabangan ko sa sin. Gitabangan ra ko sa akong uyuan kay wala man ko ibana. So gitabangan lang ka Auntie sa pag-atop. Oo. So
Ang pagpatindog ani ante sa imong balay, gitabangan ra gyapon ka. Oo, so Tama sa akong sen, nga gitabangan ko sa akong uyuan, nga nakabalay gid ko. Salamat sa nagtabang sa sen. wala kay balay di ante. Sa wala ko'y balay. Oo, so nakigpuyo lang ka ante sa ilaha sa imong uyuan. So karon nakabalay na gyud ka Oo, tungod sa tabang. tungod sa tabang. Salamat sa Ginoo, kung wala pa ni tabang, wala pa gid ko di pa ko makabalay. Oo, so pila ka buok imong anak ante? Tulo akong anak. Tulo, so ikaw ra nabuhi. So salamat kay ante.